Ang tangi kong alaala ay ang kahirapan ng pamilya namin. Ang sahig namin ay lupa, ang mga dingding at bubong ay gawa sa mga dahon ng niyog. Lahat kaming magkakapatid ay naghahanap ng pagkakitaan para magkapili ng pagkain. May mga araw na lumipas na hindi kami nakakain. Madaling araw, ginigising kami ng mami namin para mag-grocery. Dasal kami sa Lord na kung anong maging buhay namin paglaki namin, we don't have nothing. Sino nga bang mag-aakala ng isang batang lumaki sa hirap ay makikilala balang araw bilang isa sa mga greatest boxer sa kasaysayan at magiging senador ng Pilipinas? Pero bago niya narating ang tugatog ng tagumpay, dumaan muna si Manny sa matitinding pagsubok, sakripisyo at mga luhang humubog sa kanyang katatagan. Sa video na ito, balikan natin kung paano nagsimula ang karera ni Manny Pacquiao at ang isa sa pinakamalungkot na pangyayaring hinarap niya bagong isang mahalagang laban. Malayo sa marangyang buhay na meron siya ngayon, nagsimula si Manny Pacquiao sa gitna ng matinding kahirapan. 6 silang magkakapatid na lumaking salat sa buhay at halos walang gabay mula sa kanilang ama. Pero hindi ginawang dahilan ni Manny ang kahirapan para sumuko. Bata pa lang nagtatrabaho na siya para makatulong sa kanyang ina at mga kapatid. Naranasan niyang mangisda at pumasok sa iba't ibang racket para lang may pambili sila ng pagkain. We don't have our own house, we don't have land, we don't have even food. We just, we have to work every day to make money to buy food for the family. So even we're too young to work, but we have to work. Like selling donuts, selling pandesal, selling flowers, just to earn money to buy food. Hungry, sometimes we don't have food to eat one day and just drink water. Just drink water. Just drink water. Habang kumakayod, unti-unti niyang nadiskubre ang hilig niya sa boxing. Ang hindi niya alam, yun na pala ang magpapabago sa kanyang buhay. Tuwing sasapit ang araw ng linggo, may mga amateur boxing event na idinaraos sa General Santos City. At nang mabalitaan ni Manny na may cash prize para sa mga sasali, manalo man o matalo, sinubukan niyang sumabak sa ring kahit wala siyang background sa formal boxing. Noong mga panahon na iyon, walang ibang sandata si Pacquiao kundi ang kanyang lakas ng loob at determinasyon. Sa paglipas ng mga linggo, sunod-sunod ang kanyang naging panalo kaya't nakitaan ito ng potensyal. Dito na siya sinimulang i-train ng kanyang tiyuhin. Itong glove na ito ang unang-unang ginamit ni Manny noong na-converse siya bago ko siya tinuruan ng boxing. Nung ginamit niya ito, 12 years old pa. Kahit walang maayos na kagamitan at madalas mag-ensayo ng nakayapak dahil walang sapatos, hindi yun naging hadlang sa kanyang pag-unlad. Sa bawat training, lalo siyang gumagaling. Hanggang sa nabigyan siya ng pagkakataong lumaban sa isang tournament sa buong Mindanao kung saan tinalo niya ang bawat kalaban at naiuwi ang kampyonato at gintong medalya. There's a boxing match every Sunday in Jinsan. And I heard that when you fight, even you lose, you have money. After that fight I won, I got 100 pesos. 100 pesos. So, on that time, I can buy a 1 kilo of rice, only 4 pesos. 100 pesos big. I keep on fighting and I was always winning. There was a tournament, the Mindanao Open. For 1 week I fought every day. I won on Monday. Then came Tuesday, I won again. Then on Wednesday, I fought for the bronze medal. Thursday, I won for the silver. Then on Saturday, I won the gold medal. Taong 1995, pumasok na si Manny Pacquiao sa professional boxing sa edad na 16 years old. Pero dahil 18 years old ang minimum age requirement para maging pro boxer, kinailangan niyang magsinungaling tungkol sa kanyang edad at sabihing 18 na siya. Dahil dito, nakapagparehistro siya bilang isang professional boxer at sa kanyang pro debut, agad niyang nakuha ang panalo. I wanted to become a professional boxer, so I went to sign up for a boxing license.
They told me the required age is 18, but I was only 16. So I lied and told them I was 18 years old. At that time, I weighed 98 pounds, which was 10 pounds under the minimum weight. So in order to make weight, I put heavy objects in my pockets to make me heavier. At nang nagsisimula ng makilala ang pangalan ni Manny sa Maynila, pansamantala siyang umuwi sa General Santos. Doon niya muling nakita ang kaibigan niyang si Buboy Fernandez. Marumi ang itsura nito, punit-punit ang suot na damit at nalulung na sa bisyo. Ayaw ni Manny na tuluyang masira ang buhay ng kanyang kaibigan, kaya't isinama niya ito pabalik sa Maynila. Magkasama silang tumira sa gym at pumasok sa kung anumang legal na racket na pwedeng pagkakitaan. Habang si Manny ay tuloy ang training at mga laban, tumutulong naman si Buboy sa paglilinis ng gym, paglalaba at iba pang gawain. One day, nakita niya ako na nakaupo na sa isang corner. Marami yung damit, walang underwear. Kasi yun nga, parang natuto ng magbisyo, magsigarilyo, inom. Sabi naman ni Brad na sumama ka nga sa akin naman nila. Hindi nga, baliktad nga. Siya yung boxer na nagturo sa akin para maging isang trainer. So sabi niya, pag-aralan mo to, yung mga ginagawa ng mga trainer dyan, tingnan mo mabuti. I saw Boboy smoking, and Boboy he wearing a dirty shirt, and when I come back to Manila, I'm deciding to bring Boboy to help me wash my clothes, everything, to cook. Noong December 1995, dumating ang isa sa pinakamabigat at pinakamalungkot na yugto sa buhay at karera ni Manny Pacquiao. Nakaschedule siyang lumaban sa isang main event sa Sampaloc, Manila, laban kay Rolando Toyogon. Kasabay nito, lalaban din sa undercard ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Eugene Barutag. Nauwi ang laban ni Barutag sa matinding bakbakan kung saan tumanggap siya ng sunod-sunod na malalakas na suntok na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang katawan. Nawalan siya ng malay sa loob ng ring at sa kabila ng agarang pagresponde ng mga medic, hindi na nila nagawang mailigtas ang kanyang buhay. Barutag! The fight is very intense. You know, a lot of action on that fight. He took his last breath. He drank the water. I think the water goes to his nose and it was like that. Because he's my close friend. When he, you know, I feel so bad on that time because I have gloves in my hands and I do this and I look at his eyes and you can do it, you can make it, come on. And because his eyes like that. And he's not breathing anymore. Napakahirap para kay Pacquiao na masaksihan ang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan sa mismong ring, pero kailangan niyang maging matatag at ituon ang buong isip sa sarili niyang laban. Sa kabila ng lahat ng emosyon, nagawa niyang manalo sa main event via unanimous decision. Dahil dito, umangat ang kanyang professional record sa 10-0 na may 4 knockouts at napanatili ang kanyang malinis na kartada. Dito unti-unti na rin siyang nakikilala ng mga boxing fans sa sikat na boxing show na Blow by Blow. Noong February 1996, naranasan ni Manny Pacquiao ang unang pagkatalo sa kanyang professional career matapos siyang manockout ni Rustico Torrecampo sa round 3. Bago ang laban, lumagpas si Manny sa itinakdang timbang dahil dito pinagsuot siya ng mas mabibigat na gloves. Pero sa halip na sumuko, mas lalo pa siyang nagsikap. Mabilis siyang bumangon at muling nagtala ng sunod-sunod na panalo. Natupad din ang isa sa pangarap niya nang masungkit nito ang kanyang first World Championship belt na WBC Lineal Flyweight World Title laban kay Chatchay Sakul. Pagsapit ng 1999, muli na namang nakatikim si Manny Pacquiao ng mapait na pagkabigo. Matapos siyang matalo via technical knockout sa Thai boxer na si Medguen Singh Surat. Pagkatapos ng laban, nagdesisyon si Pacman na umakyat sa mas mataas na timbang. Nilaktawan niya ang super flyweight at bantamweight division at direktang lumaban sa super bantamweight division. Hindi nagtagal, mabilis din siyang nakapag-adjust sa bagong timbang. Sunod-sunod niyang tinalo ang kanyang mga kalaban at nagtala ng 6 na magkakasunod na panalo.
Dahil nahirapan na ang kampo ni Manny Pacquiao na makahanap ng mga kalaban sa Asia, nagdesisyon na ang kanyang manager na dalhin siya sa Amerika para ipagpatuloy ang kanyang karera. At naniniwala itong handa na si Pacquiao na lumaban para sa isang world title. Noong mga panahon na iyon, bitbit niya ang professional record na 32 wins at 2 losses. Taong 2001, lumipad sina Pacquiao at ang kanyang manager papuntang Estados Unidos. Una silang nagtungo sa San Francisco, pero wala silang nahanap na matchmaker na makapagbibigay sa kanya ng laban. Kaya lumipat sila sa Los Angeles kung saan sumama sila sa ilang Pinoy boxers na nagtitraining sa Wildcard Gym. Doon nila unang nakilala ang batikang trainer na si Freddie Roach. At kay Freddie Roach nagkataon lang ang una nilang pagkikita ni Manny Pacquiao. At nakiusap lang ang manager ni Manny kung pwede silang mag-meet work at agad naman siyang pumayag. Pero sa unang round pa lang ng kanilang meet work, humanga na agad si Roach sa ipinakitang bilis, lakas at talento ni Pacquiao. Doon pa lang, nakita na niya ang potensyal nitong maging isang world-class na boxer kaya hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin bilang kanyang bagong trainer. You know, when Manny walked in the gym at the Wild Card, he came in with a couple of managers, and they asked me, they said that we heard that you're pretty good on the mitts, and they wanted me to do mitts with Manny. After a couple rounds, he likes me because I punch hard. He said, I punch hard, and I like the way he do mitts, and I like the way he train. I saw guys with power before, I saw guys with speed before, but I never saw a fighter that had both like him. After one round, I went over to my people and I said, wow, can this guy fight? And he went over and said, we have a new trainer. June 2001, nagkaproblema ang kampo ng IBF World Champion na si Lelo Leduaba dahil 2 linggo na lang bago ang kanyang laban sa MGM Grand sa Las Vegas. Biglang nagka-injury ang kanyang orihinal na kalaban na si Enrique Sanchez. Dahil kapos sa oras at hirap makahanap ng kapalit, napilitan silang maghanap ng boksingerong handang sumalo sa short notice na laban. Dito na pumasok ang pangalan ng pambato mula sa Pilipinas na si Manny Pacquiao. Bagamat hindi pa siya kilala sa Amerika, si Pacquiao noon ay ang number 6 contender sa world rankings at nag-ensayo lang sa Wildcard Gym kasamang bago niyang trainer na si Freddie Roach. At walang pag-aalinlangang tinanggap ni Pacquiao ang hamon. Kahit 2 linggo lang ang naging preparasyon at pumasok siya bilang underdog, ginulat niya ang buong mundo nang inakaut niya si Leduaba sa round 6 upang agawin ang IBF Super Bantamweight title. At ito ang laban na nagbukas ng pinto para sa kanyang pagiging isang global superstar. The Waba fight came up. When we heard the notice 2 weeks before the fight, he's worried a little bit because 2 weeks preparation before the fight, and it's a championship fight. But the thing is, I told him that I just finished my fight in the Philippines, so nothing to worry because I'm in shape. Manny absolutely destroyed Leguaba, broke his nose in the first round. I think he knocked him out in the 4th and 5th. It was a great night because that was the first win. Mula noon, hindi na naghiwalay si Manny Pacquiao at Freddie Roach. Magkasama nilang hinarap ang bawat hamon hanggang sa marating ang tuktok ng boxing. Sunod-sunod na tinalo ni Pacquiao ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa boxing, kabilang sina Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton at Miguel Cotto. Kalaunan nakamit niya ang mga tagumpay na minsang inakalang imposible. Naging kauna-una ang 8th Division World Champion, ang pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan, at ang kauna-unang boksingero na naging world champion sa 4 na magkakaibang dekada mula 1990s hanggang 2020s. Mula sa batang lumaki sa matinding kahirapan, naging isa si Manny Pacquiao sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan. Isang kwento na nagpapatunay na walang imposible para sa taong may tiyaga, tapang at pangarap.